Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang live devotion po na ito ay nagmumula po dito po sa DFC Angat, Bulacan, under po ng District 1 sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Pastora Nelia Ramones. Sa atin pong pagsisimula sa devotion po na ito, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang As We Gather. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, aming Diyos na tapat, nagpapasalamat po kami ngayong umaga, Panginoon, sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa amin, sa masaganang biyaya, O Diyos,
na inyo pong binigay sa amin, Panginoon, sa panibagong kalakasan at pag-asa, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, Panginoon, bago po ang lahat, kami ay dumudulog sa inyo na may pagpapakababa at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkakamali at pagkakasala, pagkukulang sa inyong harapan, Panginoon. Mga nagawa namin, O Diyos, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, patawarin niyo po kami, Panginoon, at linisin ng inyong banal na dugo, O Diyos. At Lord, sa umaga po na ito, sa amin pong pag-aaralan ng inyong mga salita, samahan niyo po, O Diyos, ang inyong lingkod na gagamitin upang maghayag ng inyong mga mensahe para po sa amin, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin. I-anoint niyo po, Panginoon, ang kanyang mga labi upang ang mga salita niyo, Panginoon, na lalabas sa kanyang mga bibig ay yung kalooban niyo lamang, O Diyos, at ang mga salitang ito, Panginoon, ay magbigay sa amin, magpatibay, Panginoon, ng aming mga pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Samahan niyo po siya, Panginoon, maging ang bawat isa sa amin nakikiisa, Panginoon, sa live devotion po na ito. Salamat po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, binibigay ko na po ang pagkakataon para sa salita ng Diyos sa ating pong kapatid na si Pastora Girly Maulagna. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayo sa live devotion na ito. At kung kayo po ay may mga Bible, makibukas po tayo. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 24, Kapitulo 10, talatang 24 hanggang 25. Ang salin po ng aking Biblia ay ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa 24, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan, sa paggawa ng kabutihan. Sa 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang title po ng ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito ay ang mga bagay na di dapat kaligtaan. Mga bagay na di dapat kaligtaan. Sabi sa verse 24, ang pinaka-purpose po sa verse 24 ay gisingin ang isa't isa. Gisingin ang isa't isa sapagkat lalo na po ngayong pandemic, hindi po natin na ibibigay ang 100% na face-to-face attendance. Kaya po ang kaaway ay naririyan para po iligaw ang bawat mananampalataya. Kaya naman po ang ating title sa umagang ito o pamagat ay ang mga dapat na di dapat kaligtaan. Ano po ba yung mga dapat na di dapat kaligtaan? Sabi po doon, kung ating kaliligtaan o kalilimutan ang pagtitipon. Sa unang puntos, bakit mahalaga na wag nating kaligtaan ang pagtitipon? Sapagkat ang Panginoon ay maraming pangako. Sabi doon sa letter A, may mga pangakong pagsama. Ang Diyos ay may mga pangakong pagsama sa kanyang anak na hindi nakakalimot sa pagpapahalaga sa kanyang gawain. Sabi sa Matthew 18:20, sapagkat kung saan may nagtitipon, 2 o 3 na may nagtitipon, dahil sa aking pangalan ay kasama nila ako. Totoo po yun. Napakasarap na ang Diyos ay sumasama sa kanyang mga anak. Sa bawat pagtitipon ng kanyang mga anak, ang pangako ng Diyos, 2 o 3 na magkatipon sa kanyang pangalan, ay naroroon siya sa kalagitnaan. Amen po.
Di po ba napakasarap na ang pagsama ng Diyos ay laging suma sa kanyang mga anak. Kaya nga po sa letter A, may pangakong pagsama. May pangakong pagsama. Dahil hindi tayo nagpapabaya sa kanyang gawain, naroroon ang mayamang pagsama ng Panginoon. May anointing, may pahid ang Diyos sa kanyang mga anak na hindi nakakaligtaan ang pagtitipon. Basahin po natin sa awit 133 verse 1 to 3. Sige po, tayo po ay magbasa. Sabi po doon, napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Sa 2, ito'y parang mamahaling langis na ibinuhos sa ulo ni Aaron na dumadaloy sa kanyang balbas at kwelyo ng damit. Sa 3, katulad din ito ng hamog sa bundok ng Hermon na umaabot sa bundok ng Sion. At dito sa Sion ay nangako ang Panginoon na magbibigay ng pagpapala at ito'y ang buhay na walang hanggan. Di po ba may pahid, may anointing, at may pagpapala na pangako ang Diyos sa mga tao na kanyang mga anak na hindi nakakalimot sa kanyang gawain, na nagpapahalaga sa kanyang gawain. Napakasarap po na ang pangako ng ating Ama sa Langit ay naririyan sa kanyang mga anak na tumutupad sa kanyang gawain at hindi nagpapabaya sa kanyang gawain. Sa pangalawang puntos po, sabi po doon sa Hebreo, balik po tayo sa Hebreo 10:25. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa. Sa pangalawang puntos po, may mga kapatid na nanghihina. Totoo po yun. Tayo po ay hindi perpekto. Minsan nanghihina, naririyan po ang pagpapalakas ng Panginoon dahil hindi po tayo nakafocus po tayo sa kanyang gawain. Kaya nga po ito ay utos ng Panginoon na huwag nating kaliligtaan. Be aware na huwag nating kaligtaan. Must be consistent sa kanyang gawain upang patuloy tayong magkaroon ng kalakasang mula sa Diyos. May mga kapatid na nanghihina. Sabi doon sa Hebreo 10:25, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sabi po doon, letter A, utos ito ng Panginoon na abutin ang mga mahihina. Punta po tayo sa Roma 15, chapter 15, verse 1 and 2. Tingnan po natin. Sabi po doon, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. Opo, tayo po ay, kung tayo'y malakas, hindi lang sa kapakanan ng ating sarili. Kailangan po maging tagapagpalakas tayo ng ating kapwa. Maging makatulong tayo sa ating mga kapatid na nanghihina. Must be encourager, moderator, counselor ng mga nangangailangan kung tayo po ay malalakas. Sabi po ng Roma 15 verse 1 and 2 ay kung tayo malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid na mga nanghihina. Hindi lang po sa ating pangsariling kapakanan, kung hindi makatulong po tayo sa mga kapatid nating nanghihina. Kaya po, ito yung napakahalaga na hindi tayo lumiliban sa pagtitipon sa mga activities ng ating gawain ng ating Panginoon. Kailangan po consistent po tayo. Hindi yung ating sariling kapakanan lang yung gusto natin, kung hindi yung nais ng Panginoon ay masunod po natin, matumbok natin yung kanyang kalooban. Natitiyak po natin at natitiyak ng Panginoon yung tagumpay natin sa araw-araw na buhay Kristiyano.
Purihin po ang Diyos. At doon, sa letter B, patunay ito na buhay tayo sa Espiritu, sapagkat tayo ay may pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Sabi po doon sa 1 John 3:14, sige po, makibukas po tayo. 1 John, unang buwan, kapitulo 3, talatang 14. Sabi po doon, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay mananatili sa kamatayan. Patunay po ito na tayo ay buhay sa Espiritu at tayo ay mga anak na ng Diyos na mayroong pag-ibig sa puso at pagmamalasakit sa kapwa. Amen po ba? Kapag tunay tayong anak ng Diyos, naroroon ang pag-ibig at pagmamalasakit na tumulong tayo sa ating mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sabi doon sa pangatlong puntos, tingnan po natin sa Hebreo, balik po tayo uli. Sapagkat nalalapit na ang kanyang pagdating o ang huling araw. Sabi po sa pangatlong puntos, bakit mahalaga na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon? Sapagkat malapit na ang huling araw o ang kanyang pagdating. Ang mga anak ng Diyos ay kinasasabikan ang pagdating ng Panginoon. Amen po. Ang mga anak ng Diyos kinasasabikan o ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos ay kinasasabikan ang pagdating. Buksan po natin sa Pahayag, Kapitulo 22, talatang 20. Pahayag, Kapitulo 22, talatang 20. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito at sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. Si Juan po yun na kinasasabikan niya ang pagdating ng Panginoon. Tayo po ba? Bilang mananampalataya ng Diyos. Kaya po napakahalaga ng hindi dapat ipagpaliban ang pagtitipon. Na kapag pinahahalagahan mo ang gawain ng Diyos, kasasabikan ng bawat mananampalataya ang pagdating ng Panginoon. Amen po. Sabi po doon, at kung lagi nating iniisip sa ating kaisipan na malapit na ang huling araw o kanyang pagbabalik, mananatili po tayo. Lalo po tayong maninindigan at gagawa ng ating pinakamabuti. Sapagkat doon po tayo hahatulan sa ating mga gawa. Doon nagtetest ang Diyos kung ang kanyang mga anak ay patuloy na ibinibigay ang pinakamabuti niya. Tingnan po natin sa 1 John 2:28. 1 John 2:28. Sabi po doon, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Purihin po ang Panginoon. Manatili po tayo. Although ngayon ay maraming panliligaw ang kaaway, maraming tukso sapagkat pandemic nga po, at kung nag-iisa ka na lang kapatid o sa live ka na lang talaga lagi nakatuon, magagawa pa ba natin ang pinakamabuti natin? Yung ina-expect nating buhay na walang hanggan kapatid, bilang hamon sa atin ng Panginoon, manatili tayo. At habang nananatili tayo sa kanyang gawain, gumawa tayo ng ating pinakamabuti. At habang gumagawa tayo, hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, hindi tayo mapapahiya. Yung expectation natin na masasama tayo sa langit na bayan kung saan naroroon ang Panginoon.
tinitiyak po yon ng Panginoon at tinitiyak po natin na makakarating po tayo hanggang dun sa langit na walang hanggan. Kaya mga kapatid, bilang hamon sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng consistent sa kanyang gawain. Must be consistent. Huwag nating pababayaan o kaliligtaan yung mga pagtitipon, yung mga kanyang gawain, mga activities, para yung kanyang mga pangako ay ating makamit. Hanggang dun sa dulo, sa langit na bayan ng finish line. Magsama-sama ang lahat ng mga anak niya na sumasampalataya at naninindigan hanggang sa dulo. Makasama po natin ang ating Panginoon na siyang nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po bigay-bawi ang Diyos. Kaya po, manatili tayo. Manatili na may pag-ibig, may pagmamalasakit sa ating mga kapatid, at huwag po nating kaligtaan ang pagtitipon. Tinitiyak po natin at tinitiyak ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hindi lang maging dito pa lang ay makakamit na natin. Amen po. Ang totoo po, nararanasan natin yung kanyang mga pangako dito pa lang po sa lupa. Ang pabor ng Diyos sa kanyang mga anak na siyang tuloy-tuloy sa paglilingkod, nagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban. Naroroon na ang kanyang pangako. Higit pa po yung buhay na walang hanggan na makapiling natin ang Diyos. Kaya po bilang pagtatapos po, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nating pababayaan ang kanyang gawain. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang gawain ng Diyos upang makamta natin ang higit ang kanyang pangako. Doon magkita-kita po tayo sa buhay na walang hanggan, yung eternal life. Wala na pong kalungkutan, wala nang hapis. Napakasaya na po natin at kasama na natin ang ating Diyos. Face to face, nagpupuri tayo. Dito po, preparation lang to. Sinasanay lang tayo ng Panginoon na magpuri ng totoo, at pagdating doon, naroroon na yung tunay na buhay natin. Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa mga salita ninyo na nahayag. Nawa po, ito'y nagbigay sa amin ng kagalakan, kalakasan, at kayo po nawa ang naitaas namin at nagkaroon kami ng higit pang pag-asa na kami ay lumakas sa aming pananampalataya. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagsama nyo. Salamat sa mga pangako nyo na patuloy ninyong pinaparanas sa amin. Kaya naman Panginoon, sa umagang ito, sa buong maghapon, nawa ang kalakasan, kagalakan, pagkakaisa na mula sa inyo at ang Espiritu na mula sa inyo ay lagi po na sumaaming lahat. Salamat po, nawa anumang gawa ng kaaway upang focus po kami sa inyong gawain ay aming sinasaway in Jesus' name, in Jesus' name. Kayo po ang manguna lagi at ang kalooban nyo ang aming matumbok, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw Kristiyano. Salamat po, purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.